Lunos. So ngayon ang pag-usapan nito tungkol sa kaligtasan kung gaano kahirap. Kung babasihan natin ang mga sinasabi ng ating Panginoong Kristo dito, napakahirap talaga ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya lagi natin itong ipa-priority at ipopokus. Paano ba natin makakamit ang kaligtasan? Makakamit natin ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kung paano sundin natin ang kalooban ng Diyos, ang utos ng ating Panginoong Kristo. Kasi ang sabi ng ating Panginoong Kristo, ang lahat na nagmamahal sa akin, susunod sa aking mga kautosan o sa aking mga utos o sa kanyang mga salita. Kung hindi tayo susunod sa kanyang mga salita, hindi tayo nagmamahal sa kanya. Halimbawa na lang, kung tayo may galit sa ating kapwa o kapatid o kay sinong tao, may galit tayo at sinasabi natin doon sa Panginoon na nagmamahal tayo sa ating Panginoon, sumasamba tayo sa ating Panginoon, samantalang dito sa puso natin may galit tayo sa ating kapwa. Hindi yan totoo. Paano natin mamahalin ang Panginoon na hindi natin nakikita, kung ang ating kapwa na nakikita natin ay hindi natin kayang mahalin? No? So, kung sa ganun paraan, kung tayo ay nananatili pa rin sa kasalanan, hindi tayo nakasunod sa kanyang kalooban at hindi tayo nakasunod sa kanyang kalooban, doon tayo dumadaan sa malapad na daanan patungo sa kapahamakan. So ang sabi dito sa kasulatan, no, pagsikapan natin na makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Ito ang utos ng ating Panginoon na pagsikapan natin. Kasi nga dito sa Matthew chapter 7 verse 13 sinabi dito, pumasok kayo sa makipot na pintuan. No? Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. So alam naman natin, no, na maraming mga tao ang dumadaan sa daan patungo sa kapahamakan. No? Kung tayo ay mamumuhay sa kasamaan, hatred, at hindi susunod sa mga kautusan ng ating Panginoon, doon tayo dumadaan sa malapad at malawak na daan patungo sa kapahamakan. So kaya nga sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, pagsikapan natin na makapasok doon sa makipot na daan, kasi yun yung daan na yun ay daan yun patungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi lahat ng mga tao no, na tumatawag sa ating Panginoon ay makakapasok. So kahit itong mga tao na tumatawag or kung mga dumadaan sa mga malawak at malapad na daan, kahit itong mga tao ito, marami rin mga tao na tumatawag sa pangalan ng Panginoon na dumadaan sa malapad na daan patungo sa kapahamakan. So ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo dito, kailangan dadaan tayo doon sa mga makipot na daan. Kasi nga, kaya nga nasabi ko na maraming mga tao na dumadaan doon sa malapad at malawak na daan patungo sa kapahamakan, maraming mga tao doon na tumatawag sa Panginoon. Ngunit ang sabi ng Panginoon doon sa mga tao na yon, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon sa kanyang pangalan ay makakapasok sa kanyang kaharian sa langit, sa kanyang kaharian sa Diyos. At dito sa verse 14 sinabi, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. So kakaunti at makitid at makipot ang daan patungo sa buhay. So iilan lamang ang tao na dumadaan dito. Alam nyo ba ang sinasabi ng ating Panginoon? Many are called but few are chosen. So lahat tayo tinatawag ng Panginoon. Nakarinig tayo sa salita ng Panginoon. Sa mga pangaral ng mga preacher, sa simbahan, sa mga sinagoga, sa daan, o kahit sino nangaral sa salita ng Panginoon. Yang mga bagay na yan, isa yung pagtawag sa atin na tayo ay bumalik sa ating Panginoon. Ngunit marami sa atin ng mga tao na hindi tumatanggap sa mga salita o sa pagtawag ng ating Panginoon at hindi natin ito pinapansin. Dito sa Lucas 13 verse 24, sinabi niya dito, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan, sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok, ngunit hindi makakapasok. So, marami sa atin dito ng mga tao, Christian, evangelist, missionaries, mga taong Kristiyano mismo na sa loob ng mga simbahan. Itong mga taong ito na patuloy na tumatawag at sumasampalataya sa ating Panginoon. Itong mga taong ito nagpupumilit na makapasok sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo.
Ayon nga sa sinasabi, di ba? Many are called but few are chosen. Ang sabi ng Panginoong Kristo, marami ang magpupumilit pumasok ngunit hindi makakapasok. Bakit? Dahil nga maraming mga tao na nagpupumilit, na naglilingkod sa Panginoon, ngunit mali-maling turo or aral ang kanilang tinatanggap at hindi rin totoo ang kanilang pananampalataya. Yung mga tao na makikita natin minsan sa loob ng mga simbahan, worshiping God, praising God, doon sa loob ng simbahan makikita natin banal, ngunit paglabas sa kanilang bahay, paglabas ng simbahan, balik sa dating gawing buhay, panchichismit, paninira, hypocrisy, o lahat ng uri ng kasamaan. No? Lahat ng uri. Kaya nga dito, sinabi, ngunit hindi makakapasok. Marami ang hindi makakapasok. Dito, sinabi dito sa verse 28, sinabi, sa mga taong hindi makakapasok dun sa kaharian ng Diyos, ito ang patutunguhan ng bawat tao. Iiyak kayo at magngangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta habang kayo na may pinagtatabuyan, no? So, pinagtatabuyan, yun yung mga tao na sinasabi dito sa kasulatan, no, na sabi dito, kapag tumayo na, dito sa verse 25, kapag tumayo na ang pinuno ng sambahayan at isinasara na ang pinto, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin niyo, Panginoon, Panginoon, papasukin niyo kami, ngunit sasabihin niya sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. No, so ito ang mangyayari sa atin kung tayo ay hindi seryoso sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang gusto lamang ng Diyos para sa atin ay pagsikapan natin na magiging banal tayo. Kasi ang sabi ng ating Panginoon, be holy for I am holy, be perfect for I am perfect. So paano tayo magiging banal sa paningin ng ating Panginoon kung tayo ay patuloy na gumagawa ng karumal-dumal at kasamaan? Paano tayo makakatahak doon sa makipot na daan na siyang naghahatid tungo sa buhay ng walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon si Kristo? Kasi marami ring mga tao na sumansampalataya sa ating Panginoon si Kristo, na tumatahak din doon sa malapad at malawak na daan patungo sa kapahamakan. Kaya nga ito ang sinasabi, hindi lahat na tumatawag sa Panginoong si Kristo maliligtas. Dito sa kasulatan, dagdag dito sa verse 29, darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, northwest, southeast, at kakain sa handaan sa kaharian ng Diyos. No, darating ang mga tao from northeast, southeast, at kakain sa handaan sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. So ito ang sinasabi dito sa kasulatan na dapat nating tandaan. Kasi marami sa atin dito na mga tao na nagpupumilit na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit tandaan nyo dito sinabi dito sa Mateo chapter 8, no? Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac, Jacob sa kaharian ng langit. Marami. Ngunit ang mga taong dapat sanay kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman. Mananangis sila doon at mangangalit ang kanilang mga ngipin. So itong mga tao sana, na mga Kristiyano, ito dapat ang karapat-dapat sana no na dudulong doon sa hapag kasalo ni Abraham, Isaac at Jacob doon sa handaan sa kaharian ng Diyos. Ngunit instead na para sa kanila doon at papasok sila doon, itinatapon sila doon sa kadiliman dahil nga itong mga taong ito hindi seryoso sa paglilingkod sa Panginoon. Mali-maling mga turo or mga aral ang sinusunod. Hindi sinusunod kung ano ang sinasabi ng kasulatan. Ang kautusan ng Panginoon hindi sinusunod ng bawat tao. Kaya ito ang tutunguhan ng bawat tao na hindi totoo ang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga, seryosuhin natin ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kasi ang buhay natin dito sa mundong ito, temporary lang at sandali lamang. At lilipas tayo. Kaya pagsikapan natin na paglingkuran ng Panginoon at dadaan tayo doon sa makipot na daan. Kasi sa daanan na yon, iilan lamang ang mga tao na dumadaan
Ngunit doon nagsisiksikan sa malapad na daan papunta sa kapahamakan. Kaya nga doon sa mga taong naliligaw, sa mga taong medyo na napatiwari ng landas konti, ng mga tao ng Panginoon. Ang sabi ng kasulatan, dito ka dumaan, huwag dyan, dito ka, dito ka. Yan ang sabi doon. Ituturo ng Panginoon sa iyo ang tamang daan kung tunay tayong mananampalataya sa ating Panginoon upang malayo tayo doon sa kapahamakan at paglingkuran natin ang Panginoon at purihin at kalulugdan at kinalulugdan. Kasi dapat kalulugdan tayo ng ating Panginoon. Kailangan kalulugdan ng Panginoon. No? So pagsikapan natin na ang Diyos ay malulugod sa ating mga ginagawa. Pagsikapan natin ang Diyos ay masisiyahan. Pagsikapan natin na paglingkuran ang Diyos. Hanggang dito lang na maraming salamat and God bless everyone. Amen.